Good day po sa lahat, si Fiscal EJ po ito. This video was specially requested by one of my commenters. Shout out kay Lion Trace na nag-comment asking me to explain kung may basihan ba ang mga kumakalat na balita linking First Lady Liza Marcos sa pagkamatay ni Paulo Tantoco. Today, pag-uusapan natin ang timeline, ang official findings at bakit ito isang malinaw na halimbawa ng guilt by association. Ito po ang timeline ng pangyayari. Noong March 2025, ginanap sa Los Angeles, California ang Manila International Film Festival, kung saan dumalo ang ilang personalidad mula sa Pilipinas, kasama na ang First Lady Liza Marcos. Kasama rin umano sa entourage si Paulo Tantoco, isang kilalang personalidad mula sa pamilyang Tantoco ng Rustans. March 8, 2025, natagpo ang wala ng buhay si Paulo sa kanyang hotel room sa Beverly Hilton Hotel. Based on the official report from the Los Angeles County Medical Examiner, Paulo Tantoco died due to acute cocaine toxicity with probable atherosclerotic cardiovascular disease bilang contributing factor. Sa simpleng salita, accidenting overdose ito, compounded by an existing heart condition. Pero walang palatandaan ng foul play o krimen. Now, despite the official medical findings, mabilis kumalat sa social media ang haka-haka na may kinalaman daw si First Lady Liza Marcos sa pagkamatay ni Paulo. Mailan pang nagsabi na siya raw ay na-detain pa ng US authorities. May nagsabi ring kasama raw siya ni Paulo sa mismong hotel room. Pero, let's be clear, there is no evidence po linking First Lady Liza Marcos sa pagkamatay ni Paulo Tantoco. Walang opisyal na dokumento, ulat ng pulis o pahayag ng coroner na nagtuturo kay Liza Marcos bilang may kinalaman sa insidente. Now, why do I believe this rumor is illogical to begin with? This is practically a clear case of what I said earlier, a clear case of guilt by association. Let's break this down clearly. Guilt by association is a fallacy, and this happens kapag inaakusahan mo ang isang tao na guilty, complicit, or tainted simply dahil may connection siya professionally, socially, or by proximity sa ibang tao. Let me give an example of this fallacy in this context. Paulo Tantoco was part of Liza Marcos's entourage. Paulo died of cocaine overdose. Therefore, Liza Marcos must be involved in his death or that Liza Marcos must also be a cocaine user. That conclusion po does not follow. And as I said, this is a classic example of guilt by association dahil, una, walang ebidensya na siya ang nag-supply ng drugs o alam niya na gumagamit si Paulo ng drugs. Pangalawa, wala ring ebidensya na gumagamit siya ng nasabing droga kasama si Paulo. Pangatlo, walang ebidensya na nasa kwarto siya nung nangyari ang insidente. Pang-apat, walang official investigation na nagturing sa kanya bilang person of interest. And lastly, walang law enforcement or coroner finding na nagsasabing may kinalaman siya sa kahit anong aspeto ng pagkamatay ni Paulo Tantoco. Umaasa lang ang mga kritiko sa proximity dahil magkasama sila sa biyahe at sa hotel, imbes na proof or direct evidence of involvement. Isa pa, unfairly, they want the person to explain or mag-prove ng kanyang innocence kahit wala namang credible basis ang paratang. As what I have always emphasized in my videos, he who alleges has the burden of proof. Para maging credible ang isang claim, kailangan ito ng positive evidence, hindi po haka-haka. At kung wala namang corroboration sa official records, then it follows na walang basehan ang aligasyon. To repeat, ang tanging ugnayan lang ni Liza Marcos kay Paulo Tantoco ay ito lang. They were part of the same delegation attending the same event. Again, bakit ito illogical? Kasi presence does not mean participation. Iisang hotel ang pinagstayhan, ibig sabihin ba kasabwat ka sa lahat ng ginawa niya? Hindi po ganon yon. Hindi ka responsable sa lahat ng kilos ng kasama mo sa delegation. Another question, Fiscal. May nilabag ba na batas si Liza Marcos sa pangyayaring ito? Wala po. She was never arrested, never investigated, and never named by authorities as someone connected to Paulo's death.
She is not the guarantor of Paulo's choices. Hindi niya po obligasyon bantayan ang bawat kilos o bisyo ng kasama niya sa event. Hindi rin siya insurer o tagapangalaga ng kalusugan ni Paulo. Ano kaya ang posibleng pinag-ugatan ng chismis? Isa lang po ang nasa isip ko, the Marcos versus Duterte narrative. Malamang, bahagi ito ng mas malawak na narrative ng politika, lalo na ang aligasyon ng kampo ng mga Duterte na di umano'y gumagamit ng droga si Pangulong Marcos Jr. So, kapag may namatay na konektado sa mga Marcos at may droga sa eksena, madali para sa iba na magtahi-tahi ng kwento kahit walang ebidensya. Ano ang aral dito? In short, habang malungkot ang sinapit ni Paulo Tantoco, hindi natin dapat gamitin ang trahedya para sa maling akusasyon, lalo na kung wala namang ebidensya. Importante na maging maingat tayo sa ganitong klase ng chismis. Guilt by association is simply dangerous, unfair, and illogical. Ang ganitong paratang, walang pruweba, puro hinala, ay nakakasira po sa kredibilidad at nakakagulo sa pampublikong diskurso. Kaya sa bawat issue, ang pakiusap ko lang ay always think, verify, and analyze. Gusto ko rin pong linawin that this video is not meant to side with the Marcoses or to defend any political figure. Wala po akong kinikilingan sa usaping ito. Ang layunin lang ng video na ito ay magbigay linaw at gabayan ang publiko kung paano mag-isip ng tama, makatarungan at batay sa ebidensya. Mahalaga sa demokrasya na marunong tayong kumilatis ng impormasyon, hindi basta naniniwala sa chismis kahit sino pa ang target. So yan lang po ang nais kong ibahagi today and see you in my next video. Maraming salamat po.